Okay, hello everyone. Today we're going to discuss your sexual dysfunctions and your gender dysphoria. Okay, so before that, we have to discuss first the definition of your sexuality. Okay, so pag sinabi nating sexuality, that is the result of your biologic, psychological, social, and experiential factors that mold an individual's sexual development, their self-concept, their body image, and their behavior. So, una muna tayo with your biologic. Okay, so paano pa nakakaapekto yung mga biological factors natin when it comes to expressing our own sexuality? Okay, tandaan natin no, that this, pag sinabi nating biological factors, that includes yung mga genes natin, okay, yung mga hormones natin, also with your physical development, which directly influence your sexual characteristics and your behavior or your sexuality in general. Una muna tayo dun sa ating sexual development. Paano pa nakakaapekto yung ating mga biological factors? Ayan, of course, number one, when it comes to our sexual development, kailangan natin ng mga hormones natin. May it be your male and your female hormones natin, no? Wherein this hormonal, yung mga hormones natin, tumutulong to during our puberty stage, wherein nagkakaroon tayo ng mga, tawag dito, it triggers your physical changes as well as with your sexual maturity ng isang tao. Diba? Like for example, kapag lalaki, okay, the more na nagkakaroon ka ng as you grow older during your adolescence period, of course, nagkakaroon ka ng tinatawag na maturity of your sexual or secondary male characteristics. Like for example, tumutubo yung mga balbas natin, okay, mga pubic hairs natin, and then mas nagiging masculine yung type ng katawan ng mga kalalakihan. And pag sa babae naman, they undergo such changes, like for example, lumalaki yung kanilang dede, yung telarc na tinatawag, and of course, nagkakaroon na sila ng first menstruation, which is your menarche. So yun po yung mga natin, pagdating sa ating biological factors that could influence your sexual development or yung tinatawag natin na sexuality in general. Okay, aside from that one, pagdating naman sa self-concept natin and together with your body image, di ba, una muna, yung mga physical traits natin, sabi natin kanina, nagkakaroon ng body changes, okay, nagkakaroon ng increase in height, okay, alam naman natin, mga kababaihan talagang unang tumatangkad, no, and of course, aside from that one, with your sexual characteristics natin, okay, that affects how an individual see themselves and how others perceive them. So, of course, nagmamatter lahat yun. Like, for example, nung bata ka, di ba? Pag lalaki kasi matinis talagang boses. And then, after undergoing puberty, when puberty hits you already, of course, nagkakaroon ng changes in their voice. That's normal process sa mga kalalakihan. Of course, how will it affect your self-concept? Di ba, nung dati, magaling ka naman kumanta, you can hit high notes, mga ganyan. And then, pagdating ng adolescence period, nahihirapan ka na. Of course, iisipin mo yung the way how other people will perceive your talent before compared sa present mo. Of course, nakaka-apekto po yan, no? And of course, when it comes to your behavior, how does your biological factors affect your behavior pagdating sa ating sexuality? Of course, number one here, tawag dito, your hormonal levels natin. Of course, meron tayong tinatawag na na libido natin. Yung mga hormones natin, pag sa mga kalalakihan, of course, mas dominant ang kanilang androgen. Okay, pag increase ang androgen sa mga kalalakihan, malamang sa malamang mas malibog ang mga kalalakihan. It's because of your hormones sa androgens that could affect your level of your libido natin. Aside from that one, pagdating sa ating emotional reactivity, okay, risk-taking natin, di ba, papansin natin, kapag sa mga kabataan ngayon, mas mapupusok sila, mas nag-e-explore sila ng mga bagay-bagay. It's because of their hormones na meron sa kanila. Okay, ganun po nakaka-apekto ang ating mga biological factors pagdating sa behavior ng isang tao. Okay, na gets? So, I do hope naintindihan niyo siya. Okay, next naman tayo with your psychological. How does your psychological factors affect someone's sexuality? Okay, di ba pag sinabi kasi nating psychological factors, we are focusing more with your personality. Okay, di ba mga emotions natin, your mental health together also with your cognitive development bilang isang tao. So paano po nakakaapekto yung ating mga psychological factors natin pagdating sa sexuality ng isang tao? O doon muna tayo sa ating sexual development. Of course, pag nagkakaroon tayo ng understanding of our sexuality, okay, that evolves with your cognitive maturity as well. Okay? Kasi nga yung emotional health natin, it can directly affects, okay, the comfort
with your intimacy and your boundaries with other people. So, ganun po nakaka-apekto yung ating tinatawag na psychological factors pagdating sa sexual development ng isang tao. Okay, makikita natin doon kung paano siya mag-create ng boundaries, kung paano siya magkaroon ng interpersonal relationship, may it be with a same or opposite gender. Aside from that one, okay, kung paano siya mag-build ng intimacy with that specific preference niya. Kung ano mang gender or kung ano mang tawag dito, yung gusto niyang paglaanan ng kanyang intimate or gusto niyang tawag dito, kung ano yung gusto niyang paglaanan ng kanyang intimate relationship with other people. Okay? How about naman sir, pagdating sa ating pagdating sa self-concept and body image ng isang tao, remember that a person's inner dialogue, no, and the emotional experiences shape their own self-esteem. Kasi for example, kung anong napaperceive mo or kung anong insight mo towards yourself, of course, yun din yung nagre-reflect in the outside. Okay? Nakikita natin doon yung ating self-esteem and of course, yung perception mo kung ikaw ba ay attracted as a person, di ba? Kung for example, nag-undergo ka lahat ng mga maturational changes during your adolescence period, okay? Nakaka-apekto yan sa mismo sa self-concept or sa mismong body image kung ano yung mismong tingin mo sa sarili mo. Okay? And aside from that one, pagdating sa behavior, paano naman po nakaka-apekto yung natin, psychological factors, pagdating naman sa ating behavior, okay? Number one, of course, yung mga coping mechanism natin, di ba? As we grow older, doon tayo nakakapag-develop ng mga coping mechanisms that could actually or potentially help us neither or it can also harm us at some point pag hindi naging maayos yung mga coping mechanism natin, di ba? And of course, yung tinatawag kasi natin na psychological resilience, okay? Kung ibig sabihin nun, despite lahat ng mga pinagdadaanan mo during that adolescence period or that specific period of your life, doon mo nabibuild yung resiliency na tinatawag. Okay? Or kung pinagtitibay ka ba ng mga pagbabago sa iyong katawan regarding with your sexuality. Okay? And aside from that one, doon natin makikita, no, yung mga, tawag dito, yung mga behavior na yan, okay, that is being influenced by your psychological factors. Doon natin nakikita kung ano yung mga nagiging choices natin pagdating sa mga relationship. And of course, yung sexual expression na tinatawag natin. Kasi for example, mas para sa tingin mo tawag sa self-concept, okay? Regarding with your mas gusto or mas prefer mo magkaroon ng relationship with a same sex or opposite sex, dun mo na de-develop kung ano talaga yung gusto mo. Okay? And aside from that one, kung ano yung magiging expression mo, the way you express yourself, okay? Kung naipapakita mo ba kung gaano ka magmahal, okay, sa kapwa mo lalaki, okay, sa kapwa mo babae, or for example, with the opposite sex. Okay? So, next tayo here with your social factors naman. Okay? Sa social factors, paano ito nakaka-apekto dun sa isang individual sexual development? Ano ba yung mga social factors natin? Alam naman natin yung mga yan. Yan yung mga culture natin. Ano pa? Yan yung mga family, or religion, okay, peers, and of course, very great factor talaga pagdating sa ating social factors, we have your social media. No? Kasi napapansin natin sa mga generation ninyo ngayon, mas makikita natin na mas vulnerable kayo. Okay? Pagdating sa mga criticism, with the way how other people perceive about yourself, mga ganyan, no? And talagang doon natin makikita kung paano, tawag dito, nagmamatter sa inyo yung opinion ng ibang tao regarding with your sexuality. No? Kasi we encounter cases like that na for example, ayaw nilang mag-out, it's because natatakot sila kasi nga ayaw nilang ma-judge, 'di ba? Mga ganung bagay. Okay, so pagdating sa ating social factors, paano naman po nakakaapekto ito sa sexual development ng isang tao? Number one, okay, yung mga social norms and cultural beliefs natin. Okay, kasi it can guide a person when and how a person, no, tawag dito, explore and express their own sexuality. Like for example, tawag dito, you came from a very religious family. Okay, makikita natin talagang nasa medyo close-ted ka, no? Hindi ka nag-out, natatakot kang mag-out kasi ayaw mong ma-judge by your own family. Mga ganung bagay, no? And aside from that one, tawag dito, kung ano yung tanggap sa mismong community natin. Okay, yung yes, merong tolerance pero walang acceptance. Kumbaga dito sa society natin, makikita nga natin kaya nga hindi may pass yung na yan, yung SOGI bill na yan kasi yes, in the Philippines we tolerate yung mga ganitong cases pero we cannot accept
Okay? Hindi nila matanggap yung ganitong sexuality ng isang tao kasi para sa kanila, you can since alam naman natin ang Philippines is a very religious country, no? And nagtra-translate yan kasi marami pa ring homophobic sa bansa natin. Ganun po yun, no? And aside from that one, how does your social factors affect your self-concept naman po? Pagdating sa self-concept within your body image, di ba? Sabi nga natin kanina, ang laki ng role na ginagawa ng social media natin. Nakikita natin yan, perfect body, perfect relationship, mga ganyan. And of course, kung paano mo i-perceive yung sarili mo pag magpapa-apekto ka, or may it be, it will degrade you, or it will motivate you para maging ganun din, yung mga nakikita mo sa social media, nakadepende na yun sa isang tao. Okay? Yung mga feedbacks from other people. Okay? For example, sa mga circle natin. Okay? Since nag-undergo ka ng mga ganyan, development on your body, okay, regarding with your how you express yourselves, and nakikita talaga natin dyan kung ano yung nagiging perception ng ibang tao, ng mga malalapit sa'yo, towards your sexuality, no? And of course, nakaka-apekto yan kasi nga in the first place, makikita natin yan lalo ang family talaga na it plays a role, no? Like for example, hindi tanggap ng family members mo na ikaw ay, for example, this is the way how you express yourself. Okay, yung gender preference mo, of course, malaking factor yan kasi family, yan ang pinaka-foundation or kung dyan ka nang galing. Okay, kung meron silang acceptance, then nakikita natin how do you express yourself public. Okay, pag for example, closeted ka na gay like that or tomboy or tawag dito, bisexual or transgender, mga ganyan, nakaka-apekto po yan with how you express yourselves, no? And of course, when it comes to your behavior, ayan, nakikita natin, no, ang isa sa mga reason kung bakit nagiging mapusok ang mga kabataan ngayon, aside sa social media talaga, it also depends with the person you surround yourself. Okay, like for example, mga kaibigan mo is parang nagko-contesan kayo ng body count, 'di ba? Mga ganyan. Of course, kumbaga ikaw na lang yung kumbaga wala pang sexual relationship, mga ganyan. Parang yung dahil sa mga kaibigan na nakasurround sa'yo, parang yun yung nagiging sexual awakening mo para ikaw din mismo ay what? Para ikaw din ay makipag-engage sa mga sexual activities na yun. So malaking factor po yun when it comes to the behavior of a person pagdating sa mga social factors natin. Okay? And of course, sa mga gender roles natin, di ba? Sabi nga natin, pagdating sa gender roles, kung dapat ang isang lalaki dapat very masculine, dapat meron siyang, pinapakita niya talaga na very strong ang aura, dapat hindi ka umiiyak, di ba? Hindi ka dapat nagiging vulnerable kasi consider din sa society natin na weakness ng mga kalalakihan. Di ba? Yun yung pinaportray nila pagdating sa mga gender roles natin. And kapag babae naman, dapat demure, mga ganyan. So, malaking factors po yung mga yan pagdating sa expression of our own sexuality. Specifically when it comes to your behavior. So tandaan natin that in your sexuality talaga very talaga yan. Your sexual development and your identity, that's very complex. Okay, and shaped by a combination of mga ganyan, mga interconnected factors. Diba sabi ko nga multifactorial po yan. Kung paano i-express or kung ano yung mga factors that influence the sexuality of a person. Okay, so yan po yung tinatawag natin na sexuality natin. Okay, ayan, nakalimutan natin, meron pa pala tayo dito isa. We have your experiential factors natin. Ano naman, sir, ang influence, okay, ang role ng ating experiential factors pagdating sa sexuality ng isang tao. Okay? Pag sinabi kasi natin experiential factors, that refers to your what? That refers to your real life experiences natin, including, of course, yung educational attainment ng isang tao, ano pa. Of course, lahat naman tayo nakakaranas ng relationship with other people, may it be mga sexual relationship, ano pa, familiar relationship, mga ganyan. And aside from that one, of course, also with yung mga trauma natin, because your trauma, for example, nung bata ka, for example, you're a victim of abuse, sexual abuse, or sexual assault, mga ganyan, that will help or that will mold you kung ano man yung sexuality na ine-express mo today and in the future. Okay? And aside from that one, tawag dito, yung exposure natin to different environments. Like for example, na-expose ka sa mga ganitong
scenario, like for example sa family ninyo, family ng isang tao, is that they are sex workers, like for example, di ba? Kung namulat ka sa ganong realidad, definitely that will shape or that will also influence kung ano yung magiging tinatawag natin na sexuality mo or kung ano yung magiging expression mo regarding with your sexuality pag laki mo. So, ganun po yan ha, pag sinabi natin experiential factors. Okay? Like for example, paano nakaka-apekto itong mga factors na ito pagdating sa sexual development ng isang tao? Okay? Of course, pag ikaw kasi, pag isang tao, okay, wag natin gamitin yung term na ikaw, baka kasi very sensitive tong topic natin ngayon. Okay, pag ang isang tao, for example, is nagkaroon ng early exposure, no, sa mga sexual content, mga pornographic materials, mga ganyan, or in the first place, naka-experience sila ng ganitong sexual activity, okay, or experiences that can actually accelerate or complicate yung understanding ng isang tao pagdating sa kanyang sexuality. Okay? And how about with your self-concept and your body image naman? Paano naman po yan nakaka-apekto? Okay, una muna is that yung ma-experience natin, nagkaroon tayo ng acceptance, okay? Kung ano talaga yung totoong tayo, no? And aside from that one, on the other hand naman, nagkaroon ka ng rejection na reject. Okay? Kumbaga yung way ng pag-express mo ng sexuality mo. And of course, you are a victim of abuse, mga ganyan. That can actually, tawag dito, impact, no, yung self-perception or yung mismong self-esteem na tinatawag natin when it comes to expressing your sexuality. Okay, how about naman sir pagdating sa behavior? Sa behavior naman, sabi nga rin yung mga past experiences natin, mga ganyan, may it be positive or negative, that will shape your current decisions, no, with the way how you engage, okay, with sexual activities, kung ano man yung nagiging natin, openness, kumbaga, in relationships like that, and for example, with how you set boundaries with your relationships. Nakaka-apekto po lahat ng yun. Okay, so yan po yung tinatawag natin na sexuality. Oh my God, ang kulit ng notification ni sir. Wait lang ha. Naloloka ako. Ayan. Okay. Ayan, so dito naman tayo sa ating phases of your sexual response. Sir, bakit po kailangan muna nating aralin itong mga iba't ibang phases ng ating sexual response cycle? Kasi later on, dito po mag-uugat lahat ng mga sexual dysfunction disorders natin. Kasi pag hindi nyo naintindihan to, hindi nyo rin po maiintindihan ng mabuti yung mga sexual dysfunction disorders natin that will be later on, that will be discussed later on. Okay, so ano bang unang phase natin? Number 1, we have your desire. Okay, sir, ano bang ibig sabihin ng desire? Pag sinabi kasi nating desire yan, that is your pagnanasa. Diba? Pag sinabi nating desire, pagnanasa, that is purely psychological. Kasi in the first place, bakit? Alam ba ng ibang tao yung mga bagay-bagay na pinagnanasaan mo? Of course, hindi. Kasi nga sabi natin, nasa isip mo yan. Like for example, alam mo naman i-express mo, for example, may nakita kang pabakat na naka-gray pants. Like for example, mga ganyan. Alam mo naman sasabihin mo sa kasama mo na, ay, bet ko yan kasi ay parang bumabakat. Di ba? Hindi ganun ang no? Parang magmumukha kang manyak kapag ganun. Pag sinabi kasi natin desire, it all comes from your brain. Kaya nga sabi nila yung brain natin, that is considered as what? One of your biggest sex organ. Kasi dyan po nang gagaling lahat ng desire or sexual desires, mga fantasies natin, mga ganyan. Okay? And of course, aside from that one, yung desire natin, yan din po yung tinatawag natin na pre-play. Kasi nga sabi natin purely psychological, nanggagaling muna yan sa utak natin, on your mind. And of course, sabi natin walang nakakaalam kung ano yung mga pinagnanasaan mo or kung ano yung mga sexual fantasies or urges ng isang tao. Okay? So ngayon, pagdating sa ating desire, sino sa tingin ninyo ang mas may pagnanasa? Of course, we have your kalalakihan. Mas mataas ang kanilang sexual desire. Bakit mas mataas ang sexual desire ng mga kalalakihan? Dahil sa kanilang hormones, diba, na-discuss natin kayo na as part of your biological factors na tinatawag natin na androgen. Para saan ba si androgen nurses? Si androgen nurses, that is your hormone of physical aggression. Okay, that is your hormone of physical aggression. That is your androgen na tinatawag natin. And of course, mas dominant yan na hormone sa mga kalalakihan. Kaya wag po kayong magtaka na mas malilibog po ang mga kalalakihan compared sa mga kababaihan. How about with your female naman, sir? Pag female, of course,
Okay, doon muna tayo sa male. Ano usually yung ano natin, desire ng mga kalalakihan? Paano po nagkakaroon ng pagdanasa ang mga kalalakihan? More on what? More on visual po yan, di ba? Bakit more on visual? Kasi nga, bakit mas nagkakaroon sila ng visual desire? In the first place, pakitaan mo lang yan ng cleavage or cleavage. Ano pa? Pakitaan mo lang yan ng balingkinitang katawan, mga ganyan. Makikinis na singit, mga kuyukot, malaking puwet, ganyan. Of course, nagkakaroon yan ng sexual desire. Hindi mo matatanggal yan sa kalalakihan. No? Na kahit, for example, di ba makikita nga natin yung ibang mga, di ba yung example natin before, yung mga tricycle driver, di ba? Makakita lang sila ng pasahero na naka-short, mga ganyan, naka-skirt, grabe yung tingin nila, parang yung makikita mo sa kanila is parang kulang na lang, parang hinuhuburan ka na nila. Because of your androgen po yun sa mga kalalakihan. Kaya nga more on visual talaga pagdating sa mga kalalakihan ng kanilang mga desires. How about naman po kapag sa mga kababaihan? Okay, sa kababaihan naman po, more on what? More on auditory po ang mga kababaihan. Bakit sinabi mong auditory, sir? Kasi in the first place, pag kababaihan, compared sa lalaki, no, more on visual sila lang sa kababaihan. For example, maggaganon kayo, magbebembang kayo ng jowa mo, alangan na sabihin mong hubad agad-agad, di ba? Hindi naman po ganon yon. Sa mga kababaihan kasi, mas kailangan nila ng reassurance, okay? Mas kailangan nila kumbaga ng consent bago mo sila, or kaya kailangan mo na silang ligawan bago kayo mag-engage sa mga sexual activity. Kaya nga siya tinatawag na more on auditory ang kanilang desire. Kailangan mo nang daanan, tawag dito, kailangan mo na silang ligawan na hindi man pwedeng hubad agad-agad, hindi yan. Kailangan mo na silang i-encourage, bigyan ng reassurance, okay? Mas doon nagkakaroon ng desire ang mga kababaihan to engage into sexual activities. Okay, so next tayo here with your tinatawag natin na dito naman tayo sa ating arousal. So yung arousal naman natin, that is already considered as your foreplay. Kung sa desire kanina, that is purely psychological. Pag sinabi naman po nating arousal yan, that is purely physiological. Bakit sinabi mong physiological? Remember nurses ha, pag sinabi nating physiological yan, kasi tawag dito, kailangan nating bago kayo magkaroon ng, for example, bago mo ipapasok, di ba? Kailangan talaga na mag-foreplay ang mag-partner. Bakit? Kasi nga, in the first is, para magkaroon ng arousal. Diba? Ano bang ibig sabihin ng arousal? That's, yung term natin kasi na arousal, yan ang ibig sabihin yan is, tawag dito, purely psychological, diba? Paano natin na-determine na ang mga kalalagyan is nagkakaroon ng arousal? Of course, pag sila ay tinitigasan or nagkakaroon ng erection, okay? Penile erection. Ibig sabihin nun, nagkakaroon, ano bang nangyari? Ano bang nagkakos ng penile erection sa kalalakihan? Ano bang nagkakos kung bakit tinitigasan ang mga kalalakihan? Number one, it is because of the increased blood supply papunta sa tite ng isang lalaki. So ngayon, yun na naman, siguro mga kinakasyon ninyo, anong mas maganda, sir? Mas malaki ang tite or jutay, di ba? Para sa tingin ninyo, anong mas maganda? Okay, of course, pag malaki kasi yan, since malaki yung penis ng isang lalaki or tite ng lalaki, kailangan niya ng madaming blood supply bago yan tumigas. Compared kapag sa mga maliliit ang tite, di ba? Syempre pag maliit lang yan, mas mabilis magkaroon ng blood supply, mas mabilis tumigas yan. Okay? And aside from that one, tawag dito, how about naman sa mga kababaihan? Ano naman po ang tawag dito, ang sign na nagkakaroon ng arousal ang kababaihan, nagkakaroon siya ng vaginal lubrication. Ano bang ibig sabihin nun? Nagwe-wet ang isang babae kapag siya ay totally na na-arouse, di ba? Ganun po yun. Kailangan nyo kasing intindihin itong mga concept na to. Hindi siya for entertainment purposes, for educational purposes lang po ito. Okay? So, ngayon, sabi natin, no, that in your arousal sa mga kalalakihan, sabi natin is, nagkakaroon ka ng penile erection due to your increased blood supply papunta sa penis natin. Ngayon, para ma-arouse ang isang lalaki, 'di ba? Sabi mabilis lang kasing malaman, no, na na-arouse ang isang lalaki kasi for example, pag 'di ba, sabi nila pag nagka-cuddle ang dalawang mag-partner, 'di ba? Cuddle lang pero magugulat ka, bakit parang may matigas, mga ganyan, 'di ba? Simply because sabi nga natin, tawag dito, iisang point lang ang arousal ng mga kalalakihan. It's your tinatawag natin na penile
erection, di ba? Ngayon, bakit kaya tawag ito, bakit kaya very sensitive ang penis ng kalalakihan, lalo dun sa may head part, no? It's because sa may head part kasi, or yung mismong penis in general, meron po tayong 400 nerve endings dyan. Okay? Kaya nga, konting hagod, konting hawak, ganyan is talagang titigasan ng isang lalaki because of that nerve endings na tinatawag natin. How about naman sa mga kababaihan? Okay, sa kababaihan kasi, of course, tawag dito, marami kasing arousal point ang kababaihan eh. Kaya nga siguro naging auditory yung kanilang desire. It's because kailangan mo munang hanapin talaga kung ano yung mga magiging point of arousal lang isang babae. Okay? Like for example, sa kanyang breast, other sexual part, aside dun sa kanyang aside sa kanyang clitoris, no? Yung clitoris kasi ng babae, yan talaga maraming nerve endings dyan. So kung malagaling ang isang lalaki, okay, kailangan talagang, yun nga, para magkaroon siya ng vaginal lubrication, kailangan talaga niyang laruin yung clitoris ng isang babae. Hindi pwedeng pasok agad. Hanapin mo kung anong talaga yung nakakapag-arouse sa female partner natin. Para naman kayong dalawang magkaroon kayo ng satisfaction and at the same time, magkaroon ng excitement. More on, dapat, ganun talaga. Kailangan ninyong i-communicate yon with each other. Okay? And aside from that one, tawag dito, yung iba kasi meron pa tayong isang tawag dito, arousal point, although it's not scientifically proven, yun yung tinatawag natin na G-spot, di ba? Yung G-spot kasi ng babae, hindi naman lahat ng partner na lalaki is alam kung saan nakalocate ang G-spot ng isang babae. So, medyo mahirap po yun. So, ganun, kaya nga, good thing sa mga babae, marami kasi silang arousal point. So, hanapin mo na lang dun kung anong makakapagpawit dun sa partner natin. Okay? So, yun po yung ating arousal phase na tinatawag natin. Okay, next naman tayo here with your plateau. Okay, plateau or whatsoever. Your plateau is already your what? Your intense moment. Ibig sabihin, pag nasa plateau na kayo, that is already your actual sexual action. Okay, ibig sabihin nun, dyan na, pinasok mo na, mga ganong term, okay? Pinasok mo na, and then, yun nga, nagkakaroon na ng movement, in and out, mga ganyan. Yun yung tinatawag natin na plateau natin, okay? Therefore, your plateau naman, it is purely physiological. Bakit purely physiological? Kasi, in the first place, ang mag-partner dapat, kailangan nilang na-maintain yung kanyang arousal stage. Dapat, ano bang ibig sabihin, sir? For example, sa mga kalalakihan, pag nasa plateau phase na sila, dapat na maintain nila yung penile erection. Kasi pag nanlambot yan, ibig sabihin, there's a problem. No? And kapag sa babae naman, nasasaktan siya, hindi siya instead sa nasasarapan, nasasaktan siya, ibig sabihin, nagda-dry siya, okay? Or wala siyang enough na vaginal lubrication. Okay? So, yun yung tinatawag natin na plateau natin. Next naman tayo with your orgasm. Okay, pag orgasm yan, that is already your climax state natin. Okay, so how can we determine that a male partner is already hitting its climax? Ang dali-dali lang yan, no? Pag sa kalalakihan, pag pumutok na yan, di ba? Ibig sabihin nun, or nagkaroon na siya ng ejaculation, that is already a sign na nagkakaroon siya ng orgasm or na-reach na niya yung mismong peak or yung mismong climax na tinatawag natin. How about naman kapag sa kababaihan, sir? Okay, remember this, nurses, pag sa babae, kasi you will never know eh. Bakit hindi natin alam? Kasi in the first place, okay, ang way para magkaroon tayo or magkaroon ng orgasm ang isang babae is how? It is through your tinatawag natin na rhythmic uterine contraction. Okay, nagkakaroon sila ng rhythmic uterine contraction natin. So, paano natin madedetermine na nagkakaroon siya ng rhythmic uterine contraction ang isang babae? Of course, hindi natin nakikita yan unless magpapa-ultrasound si ate. Girl, alam nga naman, pangit naman na for example, nagbebembang kayo ng partner mo, then inu-ultrasound mo yung sarili mo para lang makita mo kung meron kang rhythmic uterine contraction. Of course, hindi naman po ganun yun. Okay, kaya nga sabi ni Sir Lin Tao, yung isa sa mga best lecturer natin pagdating sa psych, sabi nga niya, no, a woman can fake her orgasm, but a man can fake their entire relationship. Tama po iyon. Diba? Kasi in the first place, you will never know kung nasasarapan or nagkakaroon ng orgasm ang isang babae. Kasi nga, hindi naman natin nakikita ang kanyang uterus. Diba? Samantala ang lalaki, diba?
Yes, nilalabasan nga siya kapag nagkakaroon kayo ng, nagbebembang kayo, pero they can actually fake that entire relationship. Okay, so yun yung tinatawag natin na orgasm natin. Next naman tayo, okay, another term for natin your orgasm, this is your earlier discharge of your tension na tinatawag natin. Okay, last phase tayo, we have your resolution. Pag sinabi natin resolution yan, nurses, remember this one, that is just this state wherein you're going back to your unaroused state na tinatawag natin, or babalik ka sa non-arousal state natin. Okay? And of course, pag sinabi natin resolution yan, sinong mas mabilis mag-resolve? Lalaki or babae? Definitely, mas mabilis mag-resolve ang mga kababaihan. Bakit, sir? Kasi pag lalaki yan, it will take a lot of time, di ba? Siyempre, yung titi ng isang lalaki that is made out of muscle, mga ganyan, yung blood flow natin, di ba? Compared sa babae na ganon. Mas mabilis kasing mag-resolve ang babae compared sa lalaki. Ano ba ibig sabihin ng resolution? Okay, ibig sabihin nun, pwede na agad for second round. Of course, mas mabilis yan sa mga kababaihan. Like for example, pag sa mga kalalakihan kasi maraming mga factors yan eh. For example, meron ng inadequate blood supply, no? Like for example, matanda ka na, hindi na magandang blood supply, syempre, mas matagal kang pwede ulit for second round. Compared sa mga mas bata, no? Kahit pag mga mas bata kasi after 5 minutes, pwede na yan, di ba? Nakadepende yan kasi sa isang tao. Okay? Kasi alam mo naman pag lalaki, talagang lupay pa yan after ng bembang, no? So, nakadepende pa rin sa isang tao. Therefore, pagdating sa resolution talaga, mas mabilis mag-resolve ang mga kababaihan. Okay? So, I do hope na intindihan natin yung ating mga phases of your sexual response cycle. Now, let's proceed with your clusters of your sexual dysfunction. Okay? Tatlo kasi yan, no? We have your sexual dysfunction disorders. We also have your sexual deviation disorder. And then, lastly, we have your gender dysphoria na tinatawag natin. So, dito muna tayo sa ating sexual dysfunction disorder natin. Okay, so start muna tayo with your sexual dysfunction disorders natin. Pag sinabi natin sexual dysfunction disorders, actually 4 yan. Of course, nakadepende sa phases kanina ng sexual response cycle natin. Una, we have your sexual desire disorders, or sexual arousal disorders, your orgasm disorder, and of course, meron din tayong tinatawag na sexual pain disorders natin. So, una muna tayo sa ating sexual desire disorders natin. Dito naman, nurses, tandaan ninyo, pag sinabi itong sexual desire, nagkakaroon lang ng persistent or recurrent disruption doon sa ating desire phase during your sexual response natin. Ibig sabihin nun, medyo mahina yung ating mga sexual desire, yung mga sexual thoughts natin, yung interest natin, or even our motivation. Yun ang ibig sabihin ng sexual desire disorders natin. Ano yung mga example ng ating sexual desire disorders? We have here your hypoactive sexual desire disorder, and meron din tayong tinatawag na sexual aversion disorder. Doon muna tayo sa ating hypoactive. Pag sinabi kasi nating hypoactive yan, that is just the deficiency or absence of sexual fantasies. Wala kang pagnanasa, wala kang desire. Okay, you have a low or at least absent na sexual desire. So paano pag wala kang desire, therefore, walang arousal, therefore, walang sexual response cycle na magaganap. Okay, nagkakaroon ka ng lack of desire for sexual activity. Okay, wala kang interest sa mga sexual activity, okay, including lack of sexual fantasies. Okay, itong disorder kasi no to, it is not only due to medical condition, mga ganyan, pero ang tawag dito, this one, it can actually affect both men and women, though it's more commonly reported in woman. So may mga bagay talaga na ganon, na tawag dito, ay may mga times na wala talaga tayong sexual desire or wala tayong interest para makipag-engage ng mga sexual activity. Pero pag yan naging recurrent na, naging persistent, and it already affects your interpersonal relationship with your partner, or nagkakos na siya ng distress sa'yo, definitely yan. Yun yung tawag natin na, we can already call that one as disorder. Okay? Ano pa? So, for example, ano ba yung mga possible factors, contributing factors that could result to hypoactive sexual desire disorder? Number 1, pag nagkakaroon ka ng hormonal imbalances, di ba sabi nga natin kanina pagdating sa ating biological factors, your mga hormones natin that influence your sexuality. Okay? So, pag for example, mababa yung level ng hormones natin, therefore, mababa ang testosterone, mababa ang estrogen, mababa ang androgen, therefore, wala kang desire or wala kang urge para magkaroon ng
sexual desire. Okay? And aside from that one, pag tayo ay stress, di ba? Pag stress ang isang tao, mataas ang cortisol level. Pag depress ang isang tao, mababa ang norepinephrine, mababa ang serotonin, mga ganyan. Pag meron kang relationship problems, and of course, pag nagkaroon ka ng mga traumatic experiences, definitely, mga ganyan, that could actually affect your sexual desire na tinatawag natin. Okay, so gets nurses. Next tayo with your sexual aversion disorder. Dito naman, that is the aversion to and active avoidance of genital sexual contact with sexual partner. Okay, dito naman sa aversion disorder, yung individual kasi possible, nagkakaroon siya ng fear. Okay, nagkakaroon siya ng, hindi lang siya fear, intense fear, or pwedeng nagkakaroon siya ng anxiety, or it's either nagkakaroon siya ng disgust, o nakakaramdam siya ng disgust when it comes to sex. Ganun po yung tinatawag natin na sexual aversion disorder natin. Okay, it's either, okay, yung sexual aversion disorder natin, it can be rooted, no, from, tawag dito, mga psychological trauma. Such, for example, bakit ayaw makipag-sex ng isang tao? It's because nagkaroon siya ng mga psychological trauma. Like, for example, victim siya ng rape, okay, meron siyang mga past sexual abuse or negative sexual experiences wherein that will lead to possible, tawag dito, avoidance or complete avoidance. Kaya nga siya tinawag natin na aversion or complete avoidance to any intimate relationship. Kaya nga meron tayong tinatawag na coitophobia. Ano bang ibig sabihin ng coitophobia? It literally means your fear of intercourse. Takot kang makipagbembang. Okay, yun ang ibig sabihin ng coitophobia natin. Okay, so yun yung tinatawag natin na sexual aversion disorder. Okay, together with your hypoactive sexual desire disorder, that is under your sexual desire disorders natin. Next naman tayo here with your sexual arousal disorders natin. So pagdating sa sexual arousal disorders, okay, this is already the disruption of the excitement, okay, of your sexual response cycle wherein may it be, it can actually occur both with men and women wherein they cannot meet that physiological needs para sila ay magkaroon ng arousal. Okay, so sa mga kalalakihan, tawag dito, ang nangyayari dito is that, tawag dito, more on ano yan talaga, more on physiological. For example, yung mga kalalakihan, meron silang mga underlying tawag dito, underlying medical problems. Like for example, in the case of your diabetes mellitus, pag meron kang DM kasi, di ba alam naman natin pag meron kang DM, increase ang iyong blood sugar. Pag increase ang blood sugar ng isang tao, nagkakaroon din ng viscosity of their blood. Therefore, can that affect their blood flow papunta sa kanilang penis during arousal phase? Definitely, yes. Mas mabagal, tigasan ang mga merong diabetes mellitus. Aside from that one, pag meron silang problem when it comes to their cardiovascular system, meron silang MI, mga ganyan, meron silang CAD in general, okay? And of course, sa mga kababaihan naman is that, tawag dito, nagkakaroon sila ng yes, meron silang desire, okay? But when it comes to arousal, nahihirapan silang ma-arouse. Okay, hindi sila nagkakaroon ng tinatawag natin na kanina yung hindi sila nagbe-wet, for example, no? Tawag dito, what do you call this one? Nahihirapan sila magkaroon ng vaginal lubrication that indicates na nagkakaroon sila ng arousal during their sexual response cycle na tinatawag natin, no? Kaya nga sa kalalakihan, minsan, meron tayong tinatawag na erectile dysfunction wherein yung kalalakihan talaga nahihirapan. Yes, merong sexual desire, merong fantasy, mga ganyan. Pero hindi sila tinitigasan. Bakit may mga ganong kalalakihan? It's because nahihirapan silang i-meet yung mismong physiological requirement para magkaroon ng complete arousal ang isang tao. Diba? Kaya nga yung ibang tao is that pag nahihirapan silang tigasan, of course, that can actually interfere, no? Or that could actually influence their interpersonal relationship, of course, together with their self-concept and body image. Of course, aside from yung sabi natin, yung mga medical conditions, kailangan din natin i-note kung may mga medications ba, no, that could actually affect your sexual arousal phase. Like for example, kaya pala hindi siya tinitigasan, it's because nagtitake siya ng antidepressant. Anong klaseng antidepressant yun? Very common, that is your SSRI natin. Okay, so yung mga SSRI natin, they actually causes decrease in your libido. Okay? Or it causes sexual dysfunction. Mga ganon. So that is your sexual arousal disorders natin. Next tayo here with your orgasm disorder. Okay, yes, meron siyang desire, meron siyang arousal, pero nahihirapan siyang magkaroon ng
orgasm. Kasi pag sinabi natin orgasm disorder yan, that is the disruption of your orgasm phase of your sexual response cycle. So ano yung mga example nito? Okay, we have here yung tinatawag natin na okay, sa female and male orgasmic disorder, nagkakaroon sila ng persistent and recurrent delay in or even absence of orgasm following a normal sexual excitement. So, paano po yung nakaka-apekto? Of course, pwedeng maka-apekto yan sa self-concept ng isang tao. Pwedeng maka-apekto yan sa mismong self-esteem ng isang tao. Baka mamaya kasi isipin ng partner mo, ay hindi nilabasan yung partner ko. Ibig sabihin, hindi magandang naging performance ko. Mga ganong bagay. Kaya nga sabi natin, when it comes to your sexuality, marami po tayong mga factors that plays a role pagdating sa mismong sexual activities natin. Okay? So, ngayon, meron din tayong tinatawag na premature ejaculation. Ano bang ibig sabihin ng premature ejaculation? That is the orgasm and ejaculation with minimal sexual stimulation. Like, for example, of course, sa mga kalalakihan talaga ito nangyayari. Nag-kiss pa lang, nagkakaroon na siya ng premature ejaculation. Okay? Tawag dito, aside from that one, hindi pa naipapasok yung penis ng isang lalaki. Wala pang tawag dito, wala pang penetration pero nilabasan na siya agad. Okay, that's actually it can happen, no? That can actually happen, and usually ang isa sa mga problem is possible nagkakaroon ng stress or distress doon sa kalalakihan to have or to control their orgasm or their climax or to reach that peak or yung climax na tinatawag natin. Okay? So next naman here, we have your sexual pain disorders natin. Okay, so sexual pain disorders natin, okay, that involves pain associated with sex. Okay? So, during sexual activity, okay, nagkakaroon sila ng pain, nakakaramdam sila ng pain. Ano yung mga example nito? We have your dyspareunia, and of course, we also have your vaginismus na tinatawag natin. So, sa dyspareunia class, it is considered as what? Yung tinatawag natin na genital pain. Okay? Na, kumbaga, nagkakaroon sila ng mga painful stimulus kapag sila ay nagkakaroon ng sexual activity. Okay? It can actually happen to both men and women. Okay? Wherein, yung mga symptoms nito, it's either pwede magkaroon sila ng mga mild discomfort to sharp pain habang sila ay nagbebembang. Okay? And next naman tayo here with your vaginismus. Okay? Alam kong alam nyo ng ibig sabihin ng vaginismus. Sabi nga ni Tony Fowler, dapat naglalak. Diba? All abnormal yun, no? Okay? So, ang nakalagay dito, pag sinabi natin vaginismus, that is the involuntary contractions surrounding the outer third of your vagina. So, sa mga kababaihan lang po ito nangyayari. So, paano po ito nagkakos ng distress or paano po ito tawag dito, nagkakos ng ng interpersonal relationship problems. Of course, every time na lang na, for example, magbebembang kayo, naglalak, of course, nakaka-apekto po yan, no? Nakaka-apekto po yan sa self-concept ng mga kababaihan. Okay? So, for example, bakit kaya nagkakaroon ng vaginismus? It's either, di ba, alam ko siguro, alam niyo na yung mismong artista, no, na nagkaroon ng vaginismus, di ba? Like, hindi ko na sasabihin yung pangalan, baka makasuhan tayo, di ba? Alam kong alam niyo na yan, yung tinakbo sila sa hospital na nakano sila ng, ng kumot. It's either si ate girl, pwedeng meron siyang mga traumatic sexual experiences or negative sexual experiences, mga ganyan. Kaya, every time na nakikapagbembang siya, naglalak yung kanyang vaginal canal. Kasi nga sabi natin your vagina or your vaginal canal, that is made out of muscles. So, nagkakaroon ng abnormal contraction dun sa kanyang vaginal canal. Okay? So, yung kanyang symptoms ito that range from, tawag ito, mild to moderate yan ha. It's either, pag mild na yan, medyo parang nag-grip yung vagina ng isang babae. Until such time na pag nag-lock yan, hindi mo na mahugot yung mismong penis ng isang lalaki. So, yan po yung mga sexual pain disorders natin. So, let's proceed now with your sexual deviation disorders natin. Pag sinabi natin deviation, nagkaroon ng pagbabago, okay, naging abnormal, okay, yung mga sexual, natin, wherein your sexual deviation disorder, tinatawag din po natin siyang paraphilias, okay, that is considered as abnormal sexual behavior, okay, that is considered as abnormal sexual behavior natin. Pero ngayon, nurses, tandaan niyo, no, that when it comes to your paraphilias, we cannot actually diagnose someone na meron siyang paraphilias kasi nga ang pinaka foundation natin dito is your what? It's your culture. Okay, kung ito ba ay acceptable sa kanilang culture or ito ba ay norm para sa kanila. Like for example,
nagsuot ka ng pekpek short, kitang-kita yung puwet mo, okay, sa US. Sa tingin mo, pwede kang ma-diagnose or ma-consider yun as exhibitionism? Of course, hindi. Kasi in America, very liberated yan na country. Ang sabi nga natin kanina, pinaka-foundation nito is your cultural life. For example, naghubad-hubad ka or for example, nagdamit ka ng nag-swimsuit ka, nag-two-piece ka sa tawag dito, Middle East, 'di ba? Mga ganyan, that's already considered as paraphilia sa kanila kasi nga it depends on their culture and their norms. Okay? So, ngayon, pag sinabi na kasi nating paraphilia, so that is an intensely sexually arousing fantasies, sexual urges, or behaviors involving what? Yung mga non-human objects natin. No? And tandaan nito, bago ito maging disorder, of course, we have to consider also the duration. Kung ito ba yung maabot ng 6 months, and of course, that already interferes with your functioning natin, or nai-impair na po niya ang ating functioning, may be in social, economical, mga ganyan. Ganun po, mako-consider natin yan as disorder. So, dito na tayo sa ating non-human objects. Like, for example, yung urge mo, nakakita ka ng mga panty na nakasampay, tapos hindi mo na mapigilan yung urge mo, yung fantasy mo, and then, kukunin mo yan, magnanakaw ka, di ba? And then, sisinghot-singhutin mo yan. So, that's already considered as paraphilia already. Pag nakaka-apekto na yan sa iyong optimum level of functioning mo as a person. Okay, next naman here, suffering or humiliation of oneself or your partner. Like for example, natutuwa ka na sinasaktan mo yung partner mo during sexual activity, or mas natutuwa ka na, tawag dito na, nasasaktan ka during your sexual action. Okay? And of course, we have here your children or non-consenting person. Kaya nga meron tayong mga pedophiles na tao. Dahil mas nagkakaroon sila ng sexual fantasy sa mga pre-pubertal na mga tao. Okay, like, for example, sa Amerika kasi, 13 years old and ang basis sila. Pero pag sa Pilipinas, since sinaas yung, 16 years old kasi sa atin. Okay, so ngayon, aside from that one, non-consenting person, ito yung mga, for example, nanghihipo ka, namboboso ka, tawag dito, kumbaga nirarub mo yung genital part mo with a non-consenting person, mga ganyan, or with a stranger. Okay, yun po yung mga yun. Okay, so ito po yung mga characteristics natin pagdating sa ating paraphilias. Okay? And aside from that man, sabi nga natin kanina, as long that these are urges or behavior, it is already it is already causing you significant distress and nakakapag-interfere siya with your daily functioning. Okay? Or nakakapag-involve na siya, you can potentially harm other people or risk of harm to others. We can consider that already as sexual deviation disorders. Okay, so ano yung mga example natin, no, ng ating tinatawag na paraphilias. Number 1, we have here your anilingus. Anong ibig sabihin ng anilingus natin, sir? That is simply the tongue brushing the anus. O, diba? Yan po yung tinatawag natin na rimming. Okay, yes, sige. As part of your exploration to both partners, you have to respect that one, diba? For example, nag-explore sila, gusto nilang ipakain yung puwet mo or gusto mong kumain ng puwet. Okay, hindi natin mako-consider yan na paraphilia. But, okay, kapag from time to time na lang is puro kain na lang ng puwet, okay, nagiging persistent or nagiging recurrent yung pagkain ng puwet ng isang partner mo, that is already considered as paraphilia. Okay, yan ang tinatawag natin na anilingus. Next, we have your bestiality or your zoophilia. Simply from the word itself, zoo, okay, nagkakaroon ka ng contact with or sexual contact with animals, 'di ba? Very kadiri. 'Di ba? Kahit anong anggulo, talagang abnormal talaga yung sexual behavior na 'yan. Ikaw bebembangin mo ang baka, 'di ba? May mga ganung cases tayo, tinalin yung baka tas ginanon niya. May mga ganung cases tayo, mga pusa, okay, mga aso, 'di ba? Although sa mga aso naman, hindi po lahat ng breed is ganon. Ang ano lang talaga naaaraw sa mga ganyan is mga German Shepherd, I think. Alam naman na magpabembang ka sa Shih Tzu, mga ganyan. Di ba? Ano lang itsura ng mga ang liit-liit nun. Di ba? May mga ganyan. Okay? And of course, coprophilia. Very dirty to. Ano naman ang ibig sabihin ng coprophilia? That is the smearing, okay, of feces, kadiri, on your partner. Di ba? Parang ginawa mo na lang bowl ng CR yung partner mo.
Diba? For example, habang nagkakaroon kayo ng sexual activity, tapos tumatay yung partner mo, ipupunos mo, ipapakain mo yan, diba? Kadiri. That is yung tinatawag natin na coprophilia. So, wag na tayong maglagay ng illustration dito kasi ang kadiri naman pag maglalagay tayo ng mga figures dito. Mag-imagine na lang kayo, mag-search na lang kayo, okay? Next tayo here with your cunnilingus. Ayan. Pag cunnilingus naman, okay, ibig sabihin nito is that tongue brushing of your vulva. Okay, tongue brushing the vulva naman po. Ito yung tinatawag natin na pagkain ng kifi. 'Di ba? Of course, mga partners, normal lang po naman na ginagawa ng mga mag-partners. Pero ang hindi normal, kapag from time to time na lang, is kain na lang ng kain ng kifi, wala ng penetration. Doon siya nagiging disorder. Ha? Okay, next tayo here with your exhibitionism. Pag sinabi naman natin exhibitioning, that is exposing one's sexual parts to non-consenting or unsuspected strangers. Unsuspected strangers. So, ano naman ang ibig sabihin nito? Okay, kaya huwag kayong magtaka bakit sa Manila, di ba? Sa mga public places natin, may sa MRT, like for example, sa MRT, may mga nagpapakita ng tite. Di ba, may mga video yan na nagva-viral sa Facebook, sa TikTok. Di ba, yung babae na bakit ka nagpapakita ng tite? Mga ganyan. Kasi nga, possible, yung lalaki is that, tawag dito, hindi niya na mapigilan yung kanyang sexual fantasy or urge na ipakita yung tita niya sa mga unsuspected strangers or mga non-consenting person. That is considered as what? Exhibitionism. Kasi pag ganyan exhibitionism yan, talaga magkakaroon ka namang ethical and legal consequences yan. Diba? Ano pa? We have here your fellatio. Ayan, favorite ko tong fellatio. Ano naman ang ibig sabihin ng fellatio? That is inserting the penis into your mouth. Okay? Yan ang tinatawag natin na BJ. Although ang pag-BJ, tawag dito, sorry, natatawa kasi si sir. Okay, ang pag-BJ, normal lang yan sa relationship unless, okay, pag yung partner mo, puro lang BJ ang gusto, wala ng penetration, and then nakaka-apekto, nagkakos na ng distress sa'yo bilang partner niya, and naapektuhan na yung interpersonal relationship with your partner, that is already considered as paraphilia. Okay? So, pag mag-BJ lang once in a while, mga ganyan, okay lang yun. Pero pag yung paulit-ulit, puro BJ na lang, wala ng penetration, hindi na po yung maganda. Kinaayaw niya niyang makipag-ano sa'yo, pag hindi mo siya i-BJ, of course, abnormal po yan, ha? Okay. Next time with your fetishism naman. Pag sinabi naman natin fetishism yan, eto po yung mga inanimate. Okay, class, for educational purposes lang po to, ha? Inaral po ni sir ito, and this is not solely based on my experiences. Okay? Tandaan niyo po yun, ha? Baka kasi pag-isipan niyo si sir na, ay, bakit alam ni sir tong mga terminologies, siguro based on his experience. Hindi po ganun yon. Ha? Inaral ko lang po sadya tong topic natin. Okay? Ayan. Totoo yun, ha? Hindi nagsisinungaling si sir. Hindi ako marunong magsinungaling. Dito tayo sa fetishism natin. Pag sinabi natin fetishism, okay, nagkakaroon ka ng mga fantasies saan? Sa mga non-living objects or articles natin. Okay, objects or articles. Exclude natin yung mga sexual parts natin. Like for example, yung nasabi natin kanina, yung panty na ninanakaw mo sa kapitbahay. Since meron kang sexual fantasy dun sa mismong may-ari ng panty, since wala ka namang chance na mabembang yung kapitbahay mo na yon, magnanakaw ka nila mga valuables that are tawag dito. Like for example, yung mga panty, mga bra, ganyan. Yung po yung tinatawag kasi natin na fetishism. Okay, nagkakaroon siya ng fetish sa mga inanimate na mga bagay-bagay. But that does not involve yung mga yung mga paggamit ng dildo. Ganyan, hindi po yung fetishism. That is not considered as fetishism, yung paggamit ng dildo, mga butt plug, mga ganyan. Ano pa ba yung, basta mga ganun, vibrator, they are not considered as fetishism. Okay, mga inanimate objects lang po, like, tawag dito, sabi nga natin kanina, mga, yung pinagnanasahan mo, like for example, na isang tao, so ang gagawin mo na lang is yung mga objects that are being utilized by that person. Yun yung tinatawag natin na fetishism. Okay, next, we have here your frotteurism. Ano naman ang ibig sabihin ng frotteurism? Okay, that is touching, okay, or rubbing against unsuspecting people. Like for example, ito yung mga nanyansing, di ba?
may nanghihipo, mga ganyan. Ano pa? For example, di ba, nakatayo ka sa MRT, akala mo tinutukan ka ng kutsilyo, akala mo tinutukan ka ng baril, hindi pala, matigas lang pala na tita yung tumutok sa'yo. Di ba? Mga ganon, yun ang ibig sabihin ng Frotteurism natin. Okay, you're going to rub or you're going to touch, okay, against unsuspecting people. Okay, next side with your masochism. Ano naman ibig sabihin ng masochism, sir? Sabi natin pag masochism yan, that is sexual gratification from experiencing pain. Okay, dapat your partner will going to inflict pain. Like for example, yan yung mga tawag dito, mga BDSM king, ano pa, gustong-gusto mo nasasakal ka, gustong-gusto mo pinapalo ka, gustong-gusto mo talagang kulang na lang bali-baliin ka, di ba? Mga ganun yun ang ibig sabihin ng masochism natin, ha? Okay, hindi na, okay, sige, pagbigyan natin siguro, very, kasi mga mind ng mga bata ngayon, no? Sir, how about with your Christian Grey sa 50 Shades of Grey? I think hindi yun masochist. More on sadistic talaga si Christian Grey. But, yung babae doon, hindi sa masochist, no? Pag sinabi kasi na, you cannot actually partner a masochist together with your sadistic. Bakit, sir? Kasi, ang sadistic, gustong-gusto niya na nasasaktan ang partner niya, nag-e-enjoy siya, meron siyang gratification pag nasasaktan niya yung partner niya until such yung partner is nagmamakaawa na hindi siya saktan. Sige, i-partner mo yung sadistic sa masochist natin. Sabi natin pag masochist yan, pag sinaktan mo yan, he or she will crave for more, di ba? Na pain. So, hindi mo talaga silang pwedeng pag-partnerin yung mga yan. Okay? So, yun yung tinatawag natin na masochism. Pag necrophilia naman, di ba, may mga movies tayo na binembang niya yung nasa ganon, funeraria, di ba? Yung mga nasa, tawag dito, morgue, di ba? Mga ganon. Yan ang ibig sabihin kasi ng necrophilia. Nagkaroon ka ng involves with the use of your corpse, di ba? Select natin corpse. For example, nandun yung sexual gratification ng isang tao pag nakipag-ano siya sa mga patay. Okay? Yan yung tinatawag natin na necrophilia. Although sa ibang bansa, yung necrophilia considered yan na merong legal yan, consequences. Okay? And ethical ganyan. Moral compasses mga ganyan. Kasi pag, for example, sa ibang bansa, meron kasing country na ganun, pag ginalaw mo ang isang patay na tao, ang gagawin nila sa'yo is, isasama ka nila din na ililibing. May mga ganyan na country. Okay? Okay, next tayo here with your partialism. Ano naman ang ibig sabihin ng partialism? That is, inserting penis into what? Into the other sexual parts or into the other parts of the body. Okay? Sorry, natatawa tuloy si sir. Ibig sabihin naman ng partialism, like for example, hindi niya yung pinepenetrate sa loob ng vagina ng babae. Like other parts, like for example, sa gitna ng kilikili, pwedeng may mga ganyan kasi sa gitna ng boobs, sa gitna ng thighs, may mga ganyan. Although, sige, pagbigyan natin, hindi naman yan considered agad-agad na disorder yan unless pag puro gano'n na lang yung gusto ng partner mo sa puro boobs na lang. Okay, nagkukasa siya ng distress sa'yo, paulit-ulit na gano'n. That is already considered as what? As disorder. Okay, next tayo here with your pedophilia, di ba? Ayan, ang dami-daming pedophile sa nung high school, no? Di ba? Yan dapat ang investigahan ng DepEd kasi ang dami-daming mga pedophiles na teachers. Tama? Okay, di ba? Like for example, bakit nandun sa kanila, bakit ano bang meron sa pag-iisip ng mga pedophiles, no? Like for example, bakit nandun sa kanila yung gratification or sexual fantasies sa mga mas bata? Ano ba talaga yung rationale nila behind that one, di ba? Nakakadiri. Di ba? Very devil ang nila pag-iisip ng mga pedophilia na yan. Okay? And of course, pag sinabi kasi natin pedophilia yan, okay, that is the use of your pre-pubertal mga bata, 'di ba? Pag sa Philippines kasi 16 years old kasi ang natin basis sa pero pag sa ibang bansa 13 years old po talaga 'yan or younger. Okay, nagkakaroon sila ng mga actual sexual act or even as your fantasy, we can consider what naman as pedophilia, 'di ba? Ngayon lalo ang rape, hindi nilang po tawag dito, hindi lang basta-basta it will require penetration, hindi na po ganun ngayon. Anything, for example, assault, like for example, yung sabi natin kanina, nanghipo ka, ganyan, that is already considered as rape already. Tandaan po ninyo yon, okay? Ngayon, next tayo here with your sadism. Ano naman ang ibig sabihin ng sadism? Sabi natin, yan po yung kabaliktaran ng tinatawag natin ng masochism. Pag sadism kasi yan, you are the one who's going to what? Inflict pain dun sa partner mo. Okay? Until such time yung tinatali-tali mo yung partner mo,
ano ba, basta mga ganon, like, basta nag-inflict ka ng pain dun sa partner mo, and dun ka nakakakuha ng gratification na tinatawag natin, or satisfaction na tinatawag natin. Until sa siya yung partner mo, kasi nagmamakaawa na yan na i-stop mo na yung pinaggagawa mo sa kanya. That is your sadism. Okay? Next, here we have your telephone scatologia. Ano naman ibig sabihin ng telephone scatologia? Okay, ito yung tinatawag natin na SOP or your sex on the phone. Pero, tandaan ninyo nurses, hindi po ibig sabihin ng sex on the phone. Okay, mag-partner kayo, nasa abroad yung partner mo, or long distance relationship kayo, tapos yung partner mo na lalaki nagbabayis, kasi ikaw naman nag-jingle bells. Hindi po ganun ang tinatawag natin na telephone scatologia. Ha? Ibig sabihin ng telephone scatologia, okay, for example, lalaki yung suspect or abuser natin, tapos mag-random calling yan. And then, after that one, pag ang nakasagot is babae, anong gagawin ng lalaki na yun? Babasusin niya yung babae until such time na talagang naaanoy mo or natitrigger mo na yung babae na nababasa siya, and then dun ka nakakakuha ng satisfaction. Okay, yun yung tinatawag natin na telephone scatologia. Next naman tayo with your transvestism. Ano naman yung ibig sabihin ng transvestism natin? Ito yung tinatawag natin na concealed homosexuality. Okay, ibig sabihin nun, hindi porket, hindi yung mga nagdadamit na gano'n ng pambabae, hindi po gano'n yung mga nag-process, hindi po gano'n ang ibig sabihin ng transvestism. Ibig sabihin nun, you're wearing clothes of a woman. Like for example, sa umaga, lalaki ka, pero pag kinagabihan, nagsusuot ka na ng pambabae. Or pwede ding, for example, 1 week kang nagsuot ng panglalaki, and then the other week, nagsuot ka naman ng pambabae. Yun ang tinatawag natin na transvestism natin. Next I here with your urophilia. So ito yung kasama ng ating corophilia kanina. Pag urophilia naman po is that you're going to urinate your partner. Diba? Iihian mo yung partner ninyo. Okay? Yun ang tinatawag natin na urophilia natin. And then last, we have here yung very common na na paraphilias natin. We have your voyeurism. Ano naman ang ibig sabihin ng voyeurism natin? Okay? Ito yung tinatawag natin na peeping toms. Okay? Peeping toms. Ibig sabihin nito, ito po yung mga mamboboso. Diba? Okay, yan po yung tinatawag natin na voyeurism. Ngayon, okay, actually, pag voyeurism, bakit siya tinawag na very common na type ng ating paraphilia? It's because meron na tayong tinatawag ngayon na cyber voyeurism. Okay, nang ibig sabihin ng cyber voyeurism natin, ibig sabihin pa nito is that nagkakaroon ka ng porn addiction. Okay? Like for example, hindi ka na mag-masturbate. Like for example, unless hindi ka manonood ng ball. Diba? Mga ganyan. Yung tinatawag natin na voyeurism. And then once that it already disrupt or once that it already impairs your interpersonal relationship with your partners. Like for example, meron kasi tayong mga cases na tawag dito, hindi sila magbebembang unless manonood yung partner ng porn sa porn site. And then during their parang kumbaga yung katawan lang yung yung ginagamit lang yung partner niya for her body, but yung nasa isip ko yung sexual fantasy niya is dun sa mismong pinapanood niya. Yun yung tinatawag natin na cyber voyeurism. Okay, so next naman tayo here with your gender dysphoria tayo, aka also known as your transsexualism. So yan po yung tinatawag natin na gender dysphoria. And then yung other term kasi before ng ating gender dysphoria, that is your GID or your gender identity disorder natin. Okay? So ngayon, pag sa psych talaga, we can consider this one as disorder. Kasi pag sinabi kasi natin gender dysphoria, okay, diagnosed when an individual has a strong and persistent sense of incongruence between experience or expressed gender and gender assigned at birth, usually anatomical and called natal. Kumbaga kung ano yung mismong nasa gitna ng hita mo, nagkakaroon siya ng tawag dito ng distress, nagkakos siya ng significant distress or impairment in your social, occupational, or other important areas of functioning. Like for example, maliligo siya and then nakita niya yung penis niya for example, and then nagkakaroon siya na-anxious siya pag nakikita niya yung penis niya. Mga ganun bagay. Yan ang tinatawag natin na gender dysphoria. So, how can we differentiate your transsexualism from your transgender? Kasi pag sinabi kasi natin transgender yan, once that you felt like you are a woman and you have that, tawag dito, you felt like you need to wear clothing sa pambabae, you can consider that one as transgender. Pero pag sinabi kasi natin transsexualism, okay, nakakakos siya ng significant distress dun sa kanyang mismong anatomical, or yung mismong gender assigned at birth. Okay, for example, tawag dito, ganun nga, may mga iba kasi na nagkakaroon ng gender reassignment, no?
Pero, that's their choice, that's their preference. Pero sabi nga natin, pag yun talaga yung nagko-cause talaga ng anxiety or nagkakaroon talaga siya ng distress or nai-impair yung kanyang functioning, okay, until such time na kailangan na niyang magpa-surgery, that's already considered as gender dysphoria. Pero yung iba, that's just the way of expressing themselves, no? Kung gusto na talagang magkaroon ng kitty, okay, gusto na magkaroon ng titi, that's a norm for them. And we have to respect that one. Okay? So, yun yung tinatawag natin na gender dysphoria. So, yung pinagkaiba ng ating transsexualism from your transgender. Ibig sabihin kasi ng transgender that will not require you to undergo surgery or gender reassignment. Kung feel mo, magdamit ka ng pambabae, okay, with the way how you express yourself, that's considered as tinatawag natin na transgender, okay? How about naman, sir, pag homosexuality? Pag homosexuality kasi, no, tawag dito is that hindi ka nagkakaroon ng like, comfortable ka with your gender assigned at birth. Like, for example, si Vice Ganda, di ba? Although, naglalamit si Vice Ganda ng ng tawag dito, ng pambabae, pero meron pa rin siyang titi. Di ba? Mga ganon. Yun yung ibig sabihin ng naman natin, ng homosexuality natin. Okay? Or your transgender na tinatawag natin from your transsexualism. Okay, so that ends with our discussion with your sexual dysfunctions and your gender dysphoria.